Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ngayong araw ng Biyernes, yung mga pag-ulan nagpapatuloy. Yan po ay dulot ng habagat na dominante ngayon, partikular na dito sa may Luzon. Umaabot yan hanggang dito sa may western section nitong Visayas. Sa mga susunod na oras, inaasahan nating magpapatuloy yung katamtaman hanggang sa paminsanang malalakas na pag-ulan dito sa may western section nitong Visayas. Hanggang dito sa may probinsya nitong Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at sa may Northern Palawan. Doon sa ating mga nabanggit na lugar, pinag-iingat yung mga residente dahil yung mga pag-ulan posibleng magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan hanggang dito sa may natitirang bahagi nito nga Visayas at sa may Luzon, inaasahan natin yung pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa mga may hinang pag-ulan. Dito naman sa natitirang bahagi nitong ating bansa, posible pa rin magpatuloy yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. So kung mapapansin natin, malaking bahagi pa rin itong ating mga kapuluan makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Kaya naman doble ingat lamang at huwag kalilimutan magdala ng mga panangga sa mga pag-ulan. Samantala, dalawang low pressure areas o LPA naman yung nagpapalakas ngayon sa pag-epekto ng habagat. Batay nga sa update ng Pag-asa, yung LPA na kanina'y nasa bahagi noong Itbay at Batanes ay tuloy na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, isa pang panibagong low pressure area yung ating binabantayan na sa may hilaga po yung Luzon at ayon sa Pag-asa, huling namataan alas 11 kanina, yan po ay sa layong 1,705 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Inaasahan nating magiging ganap itong bagyo habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ganun pa rin, palalakasin pa nito lalo yung pag-iral ng habagat. Sa labas pa rin ng ating boundary, isa pa ring bagyo yung ating binabantayan sa ngayon. Ito po ay may international name na Kunson at ayon sa Pag-asa, huling namataan sa layong 3,490 kilometers east-northeast ng Batanes. Bagamat hindi papasok sa ating boundary, inaasahang palalakasin din ito yung pag-iral ng habagat na magpapaulan dito sa ilang bahagi ng ating mga kapuluan, kaya naman patuloy natin yung babantayan sa mga susunod na araw. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Mga numerong dapat tandaan sa inyong pagbiyahe. 136 para sa MMDA. Para naman sa NLEX, 35000 o kaya ay 580-8928. SC-TEX, 865-2030 o di kaya ay 0920-967-2839. TPLEX, 0917-888-0715. Sa mga dadaan ng Skyway, 318-8655. SLEX, 584-4389. Cavitex, 0918-934-0713. Star Tollway, 752-2277. Lagi maging handa upang ang biyahe di maantala. Ulat kalusugan naman tayo dahil na rin sa traffic at mga health benefits, hindi magkakaila na marami na yun ng mga nahuhumaling sa pagbibisikleta. Pero alam mo ba ang polusyon pala ay posibleng makabawas sa health benefits ng mga siklista? Batay sa pag-aaral ng Columbia University, umaabot sa 2,000 premature deaths at 6,000 hospital visits ang dulot ng maruming hangin. Kabilang sa mga posibleng epekto nito yung panganib ng heart attack o kaya naman o yung mga lung disease. Nakalulungkot namang isipin na yung hangarin sanang makabuti yung kalusugan ay napapasama pa dahil na rin sa epekto ng polusyon. Kaya naman oras ng aksyonan yung pagbuti ng ating kapaligiran. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.